Naku, delikado na ang Asya. Hindi na ito simpleng bangayan o diplomatic protest. Ang usapan ngayon ay bala sa bala at missile sa missile. Malaki ang posibilidad na mauwi ito sa matinding gyera. Ang Japan, ang bansang matagal nang tahimik at umiiwas sa gulo matapos ang World War II, ay tumawid na sa tinatawag na red line. Nagpasya na silang magpadala ng lethal weapons o nakamamatay na armas papunta sa Estados Unidos. Oo, totoo yan. Dahil dito, nag-ingit-ngit ang China, lalo na ang kanilang mga wolf warrior diplomats, at tinawag nila itong extremely dangerous signal. Samantala, nangako naman ang Amerika na sasaklolo sa Japan kung ito ay atakihin ng China. Maging ang Canada ay handa na rin makialam. Mga kahistoryador, alam nyo na ba kung bakit biglang umiinit ang tensyon sa pagitan ng Japan at China? Bakit sila nag-aarmasan? At bakit bumubuo ang US at Japan ng isang strategic triangle para pigilan ang paglawak ng kapangyarihan ng China? Kung handa na kayo, tara at simulan na natin. Mga kahistoryador, simulan natin sa pinakamainit na issue ngayon, ang mga Patriot missiles. Para maintindihan nyo kung gaano ito ka-big deal, kailangan nyong malaman na sa loob ng mahabang panahon, bawal sa batas ng Japan ang magbenta o magbigay ng armas na nakamamatay sa ibang bansa. Trauma ito ng World War II. Sabi nila, never again. Pero ngayon, binago na ang ihip ng hangin. Inaprubahan ng Tokyo ang pagpapadala ng Patriot missiles pabalik sa Amerika. Bakit sa Amerika? Wala bang armas ang US? Meron, pero malapit nang maubos. Dahil sa dami ng gulo sa mundo, sa Ukraine, sa Middle East, ang imbak ng armas ng Amerika ay numinipis. At sino ang sasalo? Ang Japan. Ang Japan ang may kakayahang gumawa ng mga high-tech na missile na ito sa ilalim ng lisensya. Ang nangyayari, ang Japan ang magpupuno sa bodega ng Amerika para ang Amerika naman makapagpadala ng sarili nilang armas sa mga frontline ng gyera, o di kaya ay ipwesto ito sa Asya para bantayan ang China. Ito ang dahilan kung bakit nag-init ang ulo ng Beijing. Para sa China, ang ginagawang ito ng Japan ay hindi pagtulong sa kaibigan. Ito ay isang direktang paghahanda sa gyera laban sa kanila. Ayon sa ulat ng South China Morning Post, sinabi ng mga Chinese analysts na ang hakbang na ito ng Japan ay labis na mapanganib. Bakit? Dahil tinatanggal na ng Japan ang kadena sa kanilang militar. Kung ngayon, missiles pa lang ang ipinapadala nila sa US, ano na ang susunod? Fighter jets? Warships? Nakikita ng China na unti-unti nang bumabangon ang Imperial Japan na kinakatakutan nila noong nakaraan. Pero sa pagkakataong ito, may basbas at suporta na ng pinakamalakas na militar sa mundo, ang United States. Pero hindi lang yan. Tingnan natin ang mas malaking picture, ang tinatawag na US Strategic Triangle. Isipin nyo ang mapa ng Asya. Nakikita nyo pa ang China? Isipin nyo na napaliligiran sila. Sa itaas, nandyan ang Japan at South Korea. Sa baba, nandyan ang Pilipinas at Australia. Sa silangan, ang malawak na karagatan kung saan nagpapatrolya ang US Navy. Ang tawag dito ay containment strategy. At ang Japan ang pinakaimportanteng kanto ng tatsulok na ito. Ayon sa mga bagong ulat, naglabas ng mapa ang US military na nagpapakita ng kanilang strategic triangle para pigilan ang China. Ang plano ay simple, pero nakakatakot. Siguraduhin na ang China ay hindi makakalabas sa kanilang teritoryo sakaling magkagera. Iipitin sila sa dagat.
At sino ang magiging bantay sarado sa pinto? Ang Japan. Kaya naman ang Japan ay nagmamadali. Hindi lang sila nagpapadala ng armas, humihingi din sila ng tulong. Sabi ng isang Japanese lawmaker sa The Japan Times, kailangan ng Japan na kontrahin ang banta ng China gamit ang tulong ng US. Hindi na kaya ng Japan na mag-isa. Aminado sila na ang dragon sa kanilang kapitbahay ay masyado ng malaki at bumubuga na ng apoy. Ang kailangan nila ay ang agila ng Amerika. At ang Amerika agad na sumagot. Ayon sa The Mainichi, muling pinag-tibay ng US ang kanilang commitment sa depensa ng Japan. Ang mensahe ni Uncle Sam ay malinaw. Kung gagalawin nyo ang Japan, kami ang makakalaban nyo. Ito ang classic military pact. Pero sa panahon ngayon, hindi na lang ito sa papel. Ito ay may kasamang pagpapadala ng mga aircraft carriers, submarines, at ngayon, muling pag-aarmas ng Japan. Pero teka, huwag nating kalimutan ang punot dulo ng lahat ng ito. Bakit ba galit na galit ang China at Japan sa isa't isa? Mga kahistoryador, hindi ito bago. Daan-daang taon na ang kanilang away. Pero sa modernong panahon, dalawang bagay ang nagpapasiklab ng mitsya ngayong 2025. Teritoryo at Taiwan. Una, ang Senkaku Islands. Tinatawag itong Jiaoyu ng China. Ito ay maliliit na isla na walang nakatira. Pero nasa ilalim ng dagat nito ang posibleng bilyong-bilyong halaga ng langis at gas. Kontrolado ito ng Japan, pero inaangkin ng China. Araw-araw, nagpapadala ang China ng mga barko para inisin ang Japan Coast Guard. Nagkakaroon ng gitgitan, ng tutukan, konting pagkakamali lang, isang maling pindot ng trigger, puputok ang baril at magsisimula ang gulo. Pangalawa, at ito ang pinakadelikado, ang Taiwan. Ang sabi ng China, ang Taiwan ay probinsya nila. Ang sabi naman ng Taiwan, sila ay malaya. Ang Japan, sinasabi nilang ang seguridad ng Taiwan ay seguridad din ng Japan. Taiwan emergency is a Japan emergency. Bakit? Dahil ang Taiwan ay nasa pintuan lang ng Japan. Kapag nakuha ng China ang Taiwan, abot kamay na nila ang mga isla ng Japan. Makokontrol ng China ang daanan ng mga barko kung saan dumadaan ang langis at pagkain ng Japan. Sa madaling salita, kapag bumagsak ang Taiwan, sakal na ang leeg ng Japan. Kaya naman ayon sa Nippon TV News, ang Taiwan at US ay nagpapakita na ng matinding suporta para sa Japan. Habang lumalala ang relasyon nito sa Beijing, nagkakampihan na. Ito na yung tinatawag na alliance building. At speaking of tropa, may bago ring player na pumapasok sa eksena, ang Canada. Oo, mga kahistoryador, pati ang Canada na tahimik sa North America ay nagsasalita na. Ayon sa iPolitics, hindi na dapat palampasin ng Canada ang agresyon o pangaagaw ng China laban sa Japan. Sinasabi ng mga eksperto na dapat makialam na ang Canada. Bakit? Dahil member sila ng G7. Kaalyado sila ng NATO at ng US. Kapag nagkagulo sa Pacific, damay ang ekonomiya ng Canada. Damay ang seguridad nila. Kaya huwag kayong magugulat kung makakakita kayo ng mga barko ng Canada na naglalayag kasama ng US at Japanese Navy sa susunod na mga buwan. Nagiging global na ang conflict. Balikan natin ang reaksyon ng China. Sabi ng Reuters, pinakawalan na ng China ang kanilang wolf warriors. Ito ang mga diplomat nila na hindi takot makipagbardagulan. Ang lengguwahe nila ay hindi diplomatiko. Ito ay lengguwahe ng digmaan. Nagbabanta sila ng countermeasures. Ano ang ibig sabihin nun? Pwede itong economic sanctions. Ipagbabawal nila ang mga produkto ng Japan. Pwede itong cyber attacks. Papatumbahin ang mga websites at bangko ng Japan. O ang pinaka nakakatakot, military threats
na sobrang lapit sa Japan na halos abot tanaw na ng mga sibilyan ang mga warships ng China. Ang sabi ng Beijing, ang ginagawa ng Japan at US ay block confrontation. Ibig sabihin, bumubuo sila ng gang para bulihin ang China. Pero para sa Japan at US, ito ay deterrence o pagpigil. Ang lohika nila, kailangan nating magpakita ng ngipin at galing para matakot ang China na sumugod. Pero gumagana ba? O lalo lang ba nitong ginagalit ang dragon? Isipin nyo ito mga kahistoryador. Kung ikaw ang China at nakikita mong ang kalaban mong mortal na Japan ay nagpapadala ng missile sa US at ang US ay naglalagay ng base militar sa paligid mo at pati ang Canada at Taiwan ay kumakamping sa kanila, matatakot ka ba o lalong maghahandang lumaban? Ang sagot ng China ay malinaw, magpapalakas lalo sila. Ito ang tinatawag na arms race, paramihan ng armas, palakasan ng loob. Ayon sa mga analyst, ang shipment ng Japan ng lethal weapons sa US ay isang game changer. Dati, ang role ng Japan ay taga-suporta lang, taga-bigay ng tubig, taga-gamot, taga-ayos ng logistics. Ngayon, sila na ang taga-abot ng bala. Sila na ang bahagi ng arsenal. Ibig sabihin, sa mata ng China, hindi na peaceful nation ang Japan. Isa na itong aktibong banta. Delikado ito dahil tinatanggal nito ang buffer o harang. Dati, pwedeng sabihin ng Japan, wala kaming kinalaman dyan. Ngayon, hindi na. Nakatali na ang kapalaran nila sa Amerika. Kapag pumutok ang baril ng Amerika, ang bala ay galing sa Japan. Kapag inatake ang Amerika, kasama sa target list ang Japan. Pero ang pinaka nakakabahalang tanong, ano ang ibig sabihin nito para sa atin? Para sa Asia? Simple lang, ang rehiyon natin ang magiging battleground. Ang US at Canada nasa kabilang dako ng mundo. Pero ang Japan, ang China, ang Taiwan at tayo, nandito tayo sa gitna. Kapag sumiklab ang gulo, dito ang bagsakan ng bomba. Ang row o away sa pagitan ng Tokyo at Beijing ay hindi na lang tungkol sa mga isla. Tungkol na ito sa dominance. Gusto ng China na sila ang hari sa Asia. Gusto naman ng US at Japan na manatili ang rules-based order. Dalawang higante na hindi magkasundo at parehong nagpapalaki ng muscles. Kaya mga kahistoryador, kailangan nating maging mapagmatsa dahil ang gulo sa Japan at China, ang gulo sa Taiwan ay hindi mananatili sa kanila lang. Ang epekto nito ay mararamdaman nating lahat. Tataas ang presyo ng langis, babagsak ang supply ng gadgets, at higit sa lahat, ang panganib na madamay ang ating rehiyon. Kung nagustuhan nyo ang ating video ngayon, i-like at i-share ito. Sa tingin nyo ba, tama ba na nagpadala ang Japan ng armas sa US? O lalo lang nilang inilapit ang kanilang bansa sa kapahamakan? I-comment nyo yan sa ibaba para malaman din namin. Maraming salamat sa panonood.